So ito, mga kababayan, yung sunod. No? Ano yung sunod, Kent? Dito tayo kay Bini Abante. Ha? Mga kababayan, parang bumira na naman si Bini Abante ngayon, mga kababayan, kay Sara. Sabi ni Bini Abante, matapang sa salita pero umiwas sa tanong. Hindi daw present, ha? Pakinggan nyo, yung birada ni Bini Abante, mga kababayan. Ako, natatawa pa naman ako dito kay Bini Abante pag bumira. Ito. Balit may sapat na basihan para sabihin na kailangan pa itong suriin ng mas maigi. May I continue on with my manifestation, Madam Chair? You may continue, Honorable Abante. Gusto ko lang pong sabihin sa aking manifestation, bakit po kinakailangang sumipot ni Vice President Sara dito? Alam nyo, Madam Chair at my dear colleagues, Pakinggan natin si Bini ang Abante. hirap sa... Wait lang, may ads, mga kababayan. Pakinggan natin si Bini Abante. Balit may sapat na basihan para sabihin na kailangan pa itong suriin ng mas maigi. May I continue on with my manifestation, Madam Chair? You may continue, Honorable Abante. Pakinggan Gusto natin, ko ha? lang pong sabihin sa aking manifestation, bakit po kinakailangang sumipot ni Vice President Sara dito? Alam nyo, Madam Chair at my dear colleagues, ang hirap sa atin, kapag ordinaryong tao ang may kaso, Kulong agad. arrested agad. Tama naman. Pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential o kaya ay busy sa trabaho. Tama. Naniniwala po ako that when serious allegations are raised, Congress has only one responsibility: to act, to examine, to let the process move forward. Ako po, I am disappointed na wala ang ating Vice President. Di ba? But I'm not surprised, I'm not surprised. Madam Chair. I'm not surprised. Siyempre, alam mo Pero na. mas maganda sana kung nandito siya, Oo. sapagkat palagay ko nakikinig siya. Alam niya lahat ng pinag-uusapan dito eh. Oo. Now, Siyempre, si Sara nanonood yan. Putang ina yan. Sismosa yan. Kalaki-laki ng mata at mukha niya. Animal na yan. Vice President has shown a pattern. Tapos bibirahin na naman niya to si Abante sa mga mga interview. Kasi siyempre ito din kasing mga reporter. BP, anong masasabi mo dun sa reaction ni Abante na matapang ka lang daw sa salita pero umiiwas ka sa tanong? Abangan yung sagot ni Sara. At least ako, sasabihin niya ni Sara, hindi naman kasi kami magkatulad. Bakit? Matapang siya, gamit-gamit ang Diyos. Ako matapang, gamit-gamit ang demonyo. Matapang sa salita, pero umiiwas Sa tanong. She is tough when speaking to media, when issuing statements, pero kapag haharap sa proseso, biglang nawawala. Di ba? Kita nyo? Tapos, pag may media nagtanong, ay hindi ko sagutin yan. Next, please. Next, ano yan? Hoy, bilyonaryo. Kadami-dami kong picture. Bakit ang pangit-pangit ng mukha ko doon sa ano ninyo? Hoy, bilyonaryo. Kaganyan siya. Putang ina, namimili ka pa ng gandang mukha. Sinong may gustong lagay ang gandang mukha mo? Ikawatan ka. Yeah? Madam Chair, this is not only about attendance. Tama. This is a preview of leadership. Tama. Tatanungin ko, sabihin ko ulit, a preview of leadership. Binanggit niya na GMO na Hilo gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. Oh, di ba? So, Pag ibig Nanay Minda sabihin, Hilo. pag siya Pangulo ng Pilipinas, hayaan niya na pumunta lang sa media ang isang leader ng bansa upang sabihin ng mga bagay na ito kaysa siya ay humarap Tama, di ba? sa committee
na siya nag-iimbestiga. Yan, may future A leader, president. Madam Chair, Ma'am Jenny, hello po. who avoids questions sends a dangerous message. That power is above accountability. Diba? Hindi pwedeng Tumitingin si Abante sa dito niya, sa tawag dito kanan, kasi baka bigla siya sapukin ni Paulo Marcoleta. Tigilan mo yung idol ko, kahit magnanakaw yan, idol ko yan. Puk! Kaya gumanon siya. piliin lang kung kailan ka sasagot. Tama, namimili ng sagot. Public office demands Public transparency Ah, because as the Constitution says, mm. public office Is a public trust. a public trust, especially when the questions are quite serious. Saan kaya si Sara magkasubo? We have seen this before. Toughness Mm. directed at those who cannot fight back. Remember the sheriff Shipans. Matapang sa mga taong Oh, meron ngang mga kababayan, meron ngang travel si Sara. April 23 to May 15. Around the world na naman daw. walang laban. Mhm. Real leadership Kaibigang Oso, hello is po. tested Mm. when you face scrutiny, not when you avoid it. So batay po sa affidavit ni Senator Trillanes, Mhm. Madam Chair, mahigit 111 million ang pumasok sa mga accounts ni VP Sara as of April 2016 pa lamang. May mga summary of deposits. Oh, sabi ni Binlayan Tyrone, totoo nga na kung ano ang binintang mo, yun ang ginawa mo. Pinagbintangan nila si PBBM na nagnanakaw, sila naman pala ang gumagawa. Di ba? Oo. Na nagpapakita ng mahigit na 2.4 billion pesos Mhm. na dumaloy sa account nila, silang dalawa, ni dating Pangulong Duterte. Kita. Dahil this is not political harassment. Oh, Madam Vice President, Dapat nga na ito bawal na katulad kay Romualdez na i-lookout bulletin na to, yung whole departure order na to si Sara, at saka dapat i-freeze na ng AMLAC yung kanilang yaman dalawa mag-asawa dapat nga isara na ng AMLAC yan Pinayagan na po siya. Pinayagan na ba siya nakaalis? Pwede naman i-cancel yan Kung pinayagan siya, pwede naman i-cancel yan. May kaso siya Paano kung hindi na babalik yan? Mag-ala saldi ko na yan. Tandaan ninyo mga kababayan, pwede siyang magstay sa Germany. Bakit? Taga doon ng nanay niya. hindi po ito chismis. Mm. Ito ay mga bank record na sinasabing similar Mhm. sa hawak ng AMLC. Kapag mali ang computation ng Senator Trillanes, Di ba? May crisis tayo ngayon. Hindi pa tayo naka-move on sa langis. Pero si Sara, turn around the world ang puta. sana pumunta po kayo rito, Madam Vice President, upang i-correct niyo kami. Mm. The simple life image Dapat ito ang ombudsman gumawa na ng lookout order dito or lookout bulletin kay Sara Nandito ang ombudsman, di ba? Kay Trillanes. Kasama sila dyan, di ba? Nandyan si Buying. Mm. Madam Chair, sinasabi ninyo, Mm. Madam Vice President, Mm. na simple lamang ang buhay Ba niyo, mamulay? Mm-mm. pero ang dami niyong abogado. Oh. Pero paano naging simple ang buhay kung may daang-daang milyong pisong payout Di ba? mula sa isang tao na Dami. iniuugnay Sa droga. Puta. at sa pogo? Sa pogo pa. Transparency is a must, Madam Chair. Di ba? Ang Sabi daming, nga po, yung mga nakikinig sinabi ko kay na, Abante nung una dito, kong tahimik manifestation lahat dito, dalawang konstitusyon na pinapaniwalaan ko. Ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at ang biblical constitution na ang sabi, the truth shall set you free. Yeah. Pero sa Kongreso, ang truth ay makikita lamang kung sasagot ka sa tanong
Mhm. Oo. You are the second official of this land. Hindi pwedeng sa video ka lamang sumasagot habang kami rito ay naghahanap ng katotohanan. Madam Chairwoman, it is high time for Vice President Sara to face these allegations of ill-gotten Wealth. and hidden wealth. Diba? Ill-gotten and hidden wealth. Ayaw kong maniwala sana rito. But if the Vice President will appear here and explain all of these allegations, then Totoo. we will be able to find out the real truth of the matter. Diba? Show us your SALN. Explain the Sami Uy checks. And prove to the Filipino people Na hindi na ang totoo. yaman ninyo, Madam President, Madam Vice President, ay galing sa pawis, hindi sa payout. Diba? Huwag po tayong magtago sa sayaw ng tinatawag nating Hawak mo ang... confidentiality. Kala ko. Yan lamang po ang aking manifestation. Diba? Ano ka, Paulo Marcoleta, pahiya ka, magkatabi kayo ni Abante. Diba? Klarong-klaro, mga kababayan. Alam nyo na, so tugma nga talaga, totoo lahat ng sinabi ni Trillanes. Mga DDS, alam ko naman na hindi kayo bulag, hindi kayo bungol, pero bobo kayo, nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyo na yung 6 billion na yan ay magiging 20 billion, ay di iboto ninyo sa 2028. Ubos lahat ng tao, pero yung droga buhay pa rin. Si Digong nga nagsabi, eto, droga, listahan ng droga sa Pilipinas, uwi mo. Ito, listahan ng droga, uwi mo. Bigat, di ko kaya. Pero anong sabi niya 2016? Kapag ako nanalo 3 to 6 months, papatayin ko kayo. Ubos ang droga. Criminality, droga, ubusin ko yan. Tapos nung in-interview ni Jessica Soho, sino may tanong? Kami taong bayan. Mga media. Eto, kita mo kapal. Listahan ng droga. This is the drug industry in the Philippines. Hindi ko kaya, mabigat. Kita mo? Gaganon-ganon pa ang Digong. Putang ina. Tapos yung mga DDS boboto para daw maubos ang droga. Tang ina nyo. Kung yan ang basihan ninyo para iboto nyo si Sara, shame on you. Talagang bobo na talaga kayo. Pag tutusukin ko ng ballpen, at least yung ballpen na tusok sa mata ninyo, 6,000. Huwag kayong pumayag na ang ballpen 30 pesos. Ballpen ng iPad ang pantusok sa mata ninyo, at least 5,000 ang halaga. Matitano ka man, 5,000 ang nakatusok sa mata. Or 6,000. Diba? Ganun yun, mga kababayan. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat. Mga DDS, putang ina talaga ninyo. Bakit hanggang ngayon bobo pa rin kayo? Ano na nangyari sa inyo? Hanggang ngayon na yan, sinampal na kayo ng katotohanan, putang ina. Billion ang pera. Pero yung SALN, 88 million lang. Kay Digong, 37 million. Pero yung naubos, lalo na siguro kung si Digong din, kakalkalin yung kanyang bank account. Putang ina talaga. Malaman naman yan kung pipirma. Hindi man pumirma si Digong ng waiver Kung pumirma lang si Digong ng waiver, putang ina nyo, mga DDS, sasabihin nyo talaga, kung si BBM noon, never again to martial law, ngayon, DDS, no more to Duterte, no more. Duterte, no more, period. Ay, Diyos ko. So, yun lang, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. No? So, mamaya, pag-uusapan na naman natin itong si Digong na naman. Ako, bubulok na talaga sa kulungan yung tatay nila. Ano to, back to back?
yung anak, yung tatay, putang ina, pinamalas kayo ah. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.